So, meron pong nag-share ng offload experience niya dito sa TikTok po natin. Direct message po siya sa akin. Sabi niya dito, Ma'am Roots, na-offload po ako last February 7, 2025. Kahit may affidavit of support at invitation letter po ako mula po sa bansang pupuntahan ko at complete documents po ako. Sponsored po ako ng BF ko. Unemployed din po ako at nasagot ko lahat po ng katanungan sa immigration natin. Hindi pa din po ako pinalabas ng bansa. Dapat raw po yung affidavit of support ko ay manggagaling sa embahada natin, hindi sa embahada ng BF ko. Magpi-first meet up po sana kami that day. Mostly po, video call lang po kami nag-uusap. So, tinanong ko po siya kung saan yung country of destination niya. And sabi niya dito, sa Republic of North Macedonia po. Sinabi ko po sa immigration officer na wala po tayong embahada ng Pilipinas sa Macedonia, pero pinagpipilitan po niyang meron po. Original copy po dala ko at invitation letter authenticated po sa bansang Macedonia. So, nakita ko po sa website na ang Philippine Embassy sa Athens, Greece, ang naghahandle ng consular services para sa mga Filipino na nasa North Macedonia. So meaning doon po dapat magpapa-authenticate ng affidavit of support and guarantee yung mga sponsor nyo na nasa North Macedonia doon sa Philippine Embassy sa Athens, Greece. So for example po na nasa bansa po kayo na walang Philippine Embassy kasi meron po talagang ganun sa isang country walang Philippine Embassy pero meron po silang Philippine Embassy sa ibang country na malapit, yung kapitbahay na country. Possible na doon merong Philippine Embassy. So, ang mangyayari niyan, doon nyo po dapat ipapa-authenticate yung mga affidavit of support and guarantee nyo. So, meron po talagang ganitong pangyayari sa immigration. Kahit na meron ka ng affidavit of support, kung hahanapin po ng immigration officer ay dapat authenticated sa Philippine Embassy, ay hindi po talaga ito i-consider. So kapag meron kayong nakita or narinig na sinasabi na ay nakaalis naman ako na hindi authenticated yung affidavit of support ko, nakaalis naman ako na walang affidavit of support. So wag niyo pong isipin na ganun yung mangyayari sa inyo kasi case by case sa Philippine immigration. Meron yung iba, nakukonsider, depende sa case nila, pero yung iba talaga ay hindi nakukonsider, talagang nako-offload. So, kailangan, before po kayo mag-flight, do your research po talaga. Mag-research po kayo kung ano-ano ba yung mga possible hahanapin. Depende po sa purpose of travel nyo, depende sa type of visa na mga hawak nyo, and kung sponsored ba kayo or self-funded yung travel nyo.